Hello, what's up mga kapansi? Welcome back again to my vlog and to my YouTube channel. At kung anong oras nyo ito ngayon napapanood, magandang araw o gabi sa inyo. So for today's video, pupuntahan namin ang isa sa sikat at dinarayong pansitan dito sa Peña Blanca, ang Celia's Pansiteria. Ano palang ginagawa nyo mga kapansi? Tara at samahan nyo kaming tikman ang mala old school at simple but rock na pansit batil patong ng Celia's Pansiteria. Diyan po pala part mga kapansi, nakarating na din kami ng Celia's Pansiteria. At galing din po pala kami sa school namin dahil katatapos lang din po ng klase namin. At pumasok na din kami sa kanilang pansitan. Kung mapapansin nyo mga kapansi, ito na yung bahay nila, ngunit ginawa na din nila itong pansiteria. Pagkadating nga namin dito mga kapansi, bumungad sa amin ang sobrang daming customer nito. Naghintay muna kami ng ilang minuto bago kami nakahanap ng pwesto namin kasi grabe dagsaan ang mga tao dito. Kung makikita nyo mga kapansi, punuan talaga. Mga 11:30 AM na din kami nung pumunta dito. Sakto magla-lunch break na. At nung nakahanap na kami ng pwesto mga kapansi, umorder na din ako. Yan nga po pala yung mga pwede nyong i-order mga kapansi. Tumatanggap din po sila ng order sa Bilao. So, ayun na nga mga kapansi, binigyan tayo ng pahintulot para i-vlog ang kanilang pagluluto at pag-prepare nila ng kanilang own version at sobrang sarap na pansit batil patong. So, kung mapapansin nyo mga kapansi, ang gamit nila na Mickey ay round. At Mickey ng Tugegaraw din pala ang gamit nila dito mga kapansi. At ang una nilang ginawa ay niluto na nila ang kanilang Mickey mga kapansi. Kung napapanood nyo ito, ang pagluluto nila ng mga Mickey ay maramihan. Kasi per batch ang ginagawa nila mga kapansi. Kaya parang aswan din nila ito niluluto para din mas maganda ang flow ng serving nila. At alam nyo ba mga kapansi, dahil sa dami ng mga tao na pupunta at dumarayo dito araw-araw, ay nakakaubos sila ng 50 kilos na Mickey at nakakaubos din sila ng mga 18 to 20 trays na itlog. Saka, alam nyo din ba mga kapansi, dahil sa sobrang sarap ng pansit nila at madaming taong kumakain dito, mapa-professional man yan o estudyante, umabot na sila sa mahigit isang dekada sa pagluluto ng pansit batil patong. Kaya sobrang nakaka-proud din, lalo na't taga Peña Blanca din ako. At kung di nyo na itatanong mga kapansi, yung nagluluto po ng pansit ay si Tita Celia. Siya din po mismo ang may-ari ng Celia's Pansiteria. At nung medyo naluto na yung Mickey, binawasan na din nila ito ng mga sabaw. At yan nga din po pala ang mga gamit nilang plato mga kapansi. Kung makikita nyo, nilalagyan na din nila ang mga plato ng mga kutsara at tinidor. After tinanggal ni Tita Celia ang mga ibang sabaw, hinaluan din niya ang Mickey ng scallion leaves para mas lalong sumarap. At hinalo-halo na niya ito hanggang sa maluto na ang Mickey. Nung naluto na ang Mickey, pinahina na niya ang apoy at nilagay na din niya ang mga ito sa mga plato. Kung mapapansin nyo mga kapansi, sobrang maayos ang paglalagay ni Tita ng mga Mickey at wala kayong makikita na may naikakalat na Mickey. Talagang minimake sure ni Tita Celia na malinis at presentable ang mga niluluto niyang pansit. Ayun na nga mga kapansi, sobrang dami yung prepare nilang plato na may Mickey. Partida per batch pa yan. Kung napapanood nyo ito mga kapansi, makikita nyo kung gaano kalinis talaga ang kanilang lutuan. At naka-hairnet pa nga si Tita habang nagluluto ng mga pansit. At sinisigurado din nila na ang mga ginagamit nila sa pagluluto ay magiging ligtas sa kalusugan ng kanilang customer. Pagkatapos na ilagay ng mga Mickey o pansit sa mga plato, ang sunod naman nilang niluto ay ang mga pang-toppings. So una, ginisa na nila ang sibuyas mga kapansi. And next, nilagay na din yung car beef na may kasamang hotdog. After na nilagay ang car beef at hotdog, nilagyan na din ni Tita ng mga pampalasa tulad ng konting asin, paminta at toyong malabon. Talagang amoy pa lang ng kanilang car beef ay matatakam ka na. Mapapasabi ka na lang talaga ng nasingo talaga yan. At ang sunod naman nilang nilagay mga kapansi ang mga gulay nito. So sa gulay, meron silang sprouted munggo o toge, cabbage o repolyo at carrots. So ayan mga kapansi, hinalo-halo na ni Tita Celia and after nyan, naglagay ulit siya ng mga toyong malabon, konting paminta at liquid seasoning para mas lalong sumarap. Naglagay din ulit sila ng scallion leaves sa car beef
kasi yun din ang isa sa magbibigay ng sarap sa toppings. Pagkatapos naluto ng mga cara beef, nilagay na ito sa ibabaw ng mga pansit. Alam nyo ba mga kapansi, sa pagluluto at pag-prepare nila dito ng mga pansit batil patong, ginagawa ito ni Tita Celia ng mag-isa lang. So, ginagawa na niya ito ng mga mahigit isang dekada na. Talagang mabibilib kayo mga kapansi pag kumain kayo dito, kasi kahit sobrang dami ng tao nagpapansit dito, kuhang-kuha pa din nila yung lasa ng kanilang own version na pansit batil patong. Sobrang consistent ang lasa niya mga kapansi. Habang nagvo-voice over nga ako mga kapansi, naaalala ko tuloy nung junior high school pa ako, na pag half day ang klase namin, dumidiretso kami dito sa Celia's Pansiteria para dito na kumain ng lunch. Pagkatapos nilagay ni tita ang car beef, nilagay na din niya ang liver o agal kung tawagin sa amin. Ito yung isa sa gustong gusto ko na hindi kumpleto ang pagkain ko ng pansit batil patong pag walang liver. After maglagay ng liver mga kapansi, niluto na din nila yung mga itlog. At nung naluto na ito, isa-isa na din nila itong nilagay sa ibabaw ng pansit batil patong and ready to serve na ito mga kapansi. Alam nyo ba mga kapansi, isa sa mga rason ba't binabalik-balikan itong Celia's Pansiteria ay dahil din sa napakasarap nilang sabaw o egg soup. Habang niluluto ni Tita Celia ang mga pansit, hinahanda naman ng kanyang asawa ang sabaw na binatilan ng mga itlog. Kung kayo ay pupunta dito mga kapansi at gusto nyo ng ekstrang sabaw dahil sa nasarapan kayo, magdadagdag lang kayo ng 5 pesos per baso. Kung makikita nyo mga kapansi, hinahalo-halo na nila ito at nilagyan na din nila ng mga pampalasa. At habang hinihintay namin ang mga in-order namin mga kapansi, napag-isipan din naming bumili ng ekstrang sabaw. Dahil sa nagugutom na kami mga kapansi, yung sabaw mo na ang una naming binira. Grabe talaga, sabaw pa lang ng Celia's Pansiteria, solve ka na, at sobrang solid mga kapansi. Sa lahat ng natikman ko na sabaw ng pansit batil patong, dito talaga yung panalong-panalo. So ayan na nga mga kapansi, sinerve na ni Kuya ang mga pansit na in-order ng mga kasama ko. Balor 120 nga pala yan, kaya single egg lang. At yan nga din po pala ang mga kasama ko. Si Donna, Casey, Mark, Angelo, at si Nicanor. Shoutout nga pala sa inyo mga tol. After sinerve ni Kuya yung in-order ng mga kasama ko, dumating na din yung order namin ni Angelo. Yan talaga nga, banambang Balor 150, double egg. Talagang itsura niya pa lang, matatakam ka na. Solid talaga yung Balor 150 nila mga kapansi. Hindi man ito yung tulad ng ibang pansit batil patong na may mga toppings na karahay at chicharon bulaklak, pero sinasabi ko sa inyo, lumalaban ito sa sarap kahit old school. At syempre, bago ko ito kakainin, poached egg check muna tayo mga kapansi. Ito talaga yung gustong gusto ko na luto ng poached egg. Sobrang perfect nito, yung tipong pag binutas mo yung gitna, tumutulo pa yung egg yolk. Mas sumasarap kasi ang pansit mga kapansi pag hindi overcook ang itlog. So ayan, naglagay muna ako ng sibuyas. Pampa? Syempre, pampasarap ah. Hindi kompleto ang pansit batil patong pag walang sibuyas. Mawala na yung jowa mo, wag lang ito. At ito na nga, the moment of truth mga kapansi. First bite. Thanks God. So ayun no, wag din natin kalimutan magpasalamat dahil lahat ng blessings na kinakain natin ay galing din sa Kanya. Mapapa-thanks God ka na lang talaga sa sarap eh. Solid talaga. Preparing na para sa second bite mga kapansi. Second bite. Ananoy, masobra singo na yung eh. Sarap yarn. At ayan na nga mga kapansi. Third bite. Balor high blood. Losartan, baka naman. So ayan na nga, pang-apat na subo. Fourth bite. Mapapasigaw ka na lang talaga ng This pansit. Huwag na kayo magtaka mga kapansi kung bakit dinarayo ang pansiteria dito. Makikita nyo naman sa ekspresyon ng mukha ko kung gaano kasarap ang pansit batil patong nila dito. Wala pa ngang 6 minutes,
naubos ko na yung pansit ko. Ganon ko kabilis naubos dahil sa sobrang sarap nito. Talagang masusulit nyo ang binayad nyo. Oh, ano palang ginagawa nyo mga kapansi? Alam kong nag-crave na din kayo. Kaya naman, pumunta na kayo dito sa Celia's Pansiteria, located at Zone 3, Dodan, Peña Blanca, Cagayan. Promises mga kapansi, pag natikman nyo ito, babalik-balikan nyo ito araw-araw. At bago ako magpaalam mga kapansi, gusto ko din magpasalamat sa Celia's Pansiteria. Lalong-lalo na po kay Tita Celia, sa asawa niya at sa mga staff nito. Salamat din po sa good services at sa pagpayag nyo sa akin mag-content sa pansiteria nyo. Big shout out po sa inyo. So hanggang sa susunod nating pansit vlog mga kapansi. Bye-bye! See you on my next vlog! Don't forget to like and share this video and also follow my FB page and YouTube channel. Thank you for watching and God bless!